Good morning po. Tayo po magsisimula sa ating gawain. Bago pa tayo magsimula, hindi po muna tayo tumayo. Tayo po muna nalala. Panginoong Isus, salamat sa inyo, Panginoon. Salamat dahil napakabuti mo sa bawat sa sa amin. Alam namin doon, marami kami pagkukulang, marami kami nagagawang hindi maganda, hindi mo nagugustuhan. Pero Lord, salamat dahil palagi kang nandyan para kami patawarin. Kaya Lord, sa umaga ito, malapit kami sa iyo, dumadalangin. Sa lahat ng aming gagawin, tuloy na may kasaming pangalan, mapapurihan ka, magawa po namin yung gabi sa Panginoon para sa iyo. Simula sa pag-aawit namin din, Panginoon, sa pagbibigay, at sa pakikinig at pag-aaral ng mga salita. Lord, dalangin namin nawaan ng Banal Espiritu ang siyang mamuna sa aming kalagitnaan, ang siyang magturo sa aming Panginoon ang magbigay ng kalakasan, dahil yung Panginoon ng kasihan sa aming mga puso sa pagpupuri sa iyo. Lord, i-bless nga po, Panginoon, ang bawat isa, simula sa mga tumutugtog at tumaawit, gayon Panginoon sa aming pastor, at sa bawat po sa aming Panginoon na narito, tunay na magkaroon kami ng kagalakan sa aming mga puso, sa lahat ng aming gagawin, Panginoon, ibigay namin yung aming kalakasan at pagmamahal para sa iyo, Panginoon. Lord, sa aming mga kasama, ingatan nga po sila. At dalangin namin, Lord, ang iyong pag-iingat, gayon din yung guidance sa kanila na makakarating sila, Panginoon, na maayos at ligtas sa lugar nito. Gayon din, dinadalangin namin humihingi kami ng kapatawaran sa bawat kasalanan na aming gagawa. Pakalinisin niya po kami, Lord, kunin na magawa namin ng iyong kalooban sa umaga ito. Maraming salamat. Itataas namin sa lahat mga may gawain. Maraming salamat po at mga dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Muli po, good morning po sa ating lahat. Hindi po po nagpabulit ang Panginoon. So, bago po tayo magtawag na, kaya po natin sa ikot po tayo.
So I go on,
Amen. Palakpakan po natin ang ating So muli, isang palakpakan po muna sa ating Panginoon. Praise Panginoon sa napakagandang lawitan. Sino po dito mga na-bless? Amen. So ako po kanina kasi, along the way, negative po ako na ako eh. So along the way, nakita ko po na marami po nagpe-prepare at marami din po parang mga kalsada na isasara. No? So dahil po dun sa celebration. Pero yun nga po, mabuti ang Panginoon dahil sa kapila ng mga bagay-bagay, mga pangyayari sa ating mga buhay, tayo po'y naririto
So, naging magkakasama una dun sa awitan. Kaya purihin siya. Ngayon, padala ko tayo sa ating pananalangin para po sa mga bata. Patuloy po natin ilalapit. Ay, papanalangin mga batang ito. Actually, dapat po ginagawa po natin ito hindi lang dito sa church na po. Mahalaga po na kahit po sa bahay o nung saan man sila naroon, mahalaga na palagi natin silang inilalapit at pinapanalangin sa ating Panginoon. Si Binis. Go, Binis. Yan. Okay. So, yun at lahat mga kamay sa mga batang ito. Tayo kayo manalangin. Ama na nasa langit, nagpapasalamat kami Lord sa buhay ng mga batang ito at alam namin Lord na kung gaano mo sila kamahal. Kaya Lord sa umagang ito, hinihiling namin bilang kanilang mga magulang at guardian na ikaw mismo ang magtuturo sa amin, ikaw mismo Panginoon magpakita sa amin, ikaw magbigay ng karunungan sa amin Lord kung paano maipapalaki ang mga batang ito na kikilalanin ka bilang sariling Panginoon at tagapagligtas. Lord, gamitin niyo po ang bukod sa amin upang mabigyan sila ng guidance, Panginoon, sa lahat ng kanilang gagawin, anumang kanilang tatahanin sa kanilang mga buhay. Ganyan din ang knowledge and wisdom na ma-impart sa kanila, Panginoon, ang kahalagahan ng ikaw sa kanilang mga buhay. Kaya Lord, dinadalagan ng patuloy na bless, guidance, yung protection. Alam namin Lord na medyo mahirap ang panahon ngayon at nakakatakot. Maraming mga bagay na pwedeng mangyari na hindi maganda. Pero Lord, dahil nandyan ka, umaasa kami Lord ng inyong pag-iingat at nila. Ang inyong patuloy na pagsubaybay sa lahat ng kanilang gagawin at saan man sila naroon, Panginoon. Kaya Lord, nagpapasalamat kami sa buhay nila. Tuwing na maging kagalakan sila sa bawat sa amin. Gaya, Panginoon, kung gaano kamahal-mahal ng mga batang ito. Hindi Lord, nagpapasalamat kami sa iyo sa buhay ng mga batang ito po. Ito po ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you po. So tayo po dadakan naman sa ating tithes and offering. Pero bago po tayo dumago dyan, may isishare po ako sa inyo. Meron po daw isang philosopher o isang matalinong tao yan, na naisipan niya magbangka. Tapos siyempre kumuha siya ng isang bangkero. Tapos kasi nakita niya maganda yung panahon. So nagbangka siya, then along the way nung nasa magandang part na naman nung siguro sabihin natin dagat yan. Tinanong niya yung lalaki, yung bangkero, may alam ka ba about literature? Sabi sa kanya ng bangkero, wala po. Dahil hindi naman po hindi siya nagkaroon ng proper education. Sabi niya, sayang. Tinawala sa'yo yung 1/4 ng buhay mo. Yun po, Tapos yun pa, andar-andar pa rin sila. At muli, nagtanong yung matalinong lalaki dun sa bangkero. Ngayon naman, may tatanong sa'yo, meron pa ba tungkol sa science? At kung paano nangyayari ang mga bagay-bagay dito sa mundo? Sabi ng bangkero sa kanya, wala po. Pero kaya ko pong maramdaman kung magkakaroon po ng ulan, kung saan po nanggagaling ang hangin, kung saan direksyon nagmumula ang hangin, at kung ano po yung mga regarding po sa nature, naiintindihan ko po kung paano po sila kumikilos. Then sabi sa kanya ng matanda, ganun ba? Then sabi nga nawala na naman ulit yung kalahati ng buhay mo. So laging ganun yung usapan nila. So kasi matalino itong matandang lalaki na ito Tapos syempre yung bangkero, hindi naman siya ganun ka-knowledgeable about sa education. Then syempre, along the way, biglang nagkaroon ng hindi naging yung panahon nagbago. Kasi sabi nga di ba, pabago-bago yung panahon sa dagat So nagkaroon ng parang isang biglang malakas na ulan. Then sabi nagkaroon ng matataas na waves. So medyo nahirapan sila. At natakot yung matandang lalaki doon sa pangyayari ngayon. Then siyempre yung bangkero, sanay na siya sa mga ganung pangyayari. Sabi nga niya, di ba, kaya niyang ma-determine kung anong pwedeng ng nature. Then tinanong niya yung matandang lalaki, siya ngayon na nagtanong, marunong po ba kayong lumangoy? So napaisip,
Yung matanda at sa takot niya, sabi niya, hindi. Then nawala ang buong buhay niyo. Po. So ganito po yan sa ating buhay. Sabi nga sa Matthew 26:16, ano ba yung makamtan man natin ang buong daigdig? Sabi nga, no? Kung mawawala naman yung ating buhay, wala pong saysay lahat ng ating ginagawa dito sa mundo. Andun yung, sabi nga, andun yung proper education sa kanya, pero kulang po siya. May kulang po siya sa kanyang buhay. Yung sa buhay po natin, parang ganyan. Kung wala ang ating Panginoong Isus, then sabi nga, no, na-miss natin yung buhay. Yung buong buhay natin. Dahil sabi nga, hindi naman natin mababawi o naman yung bagay, walang bagay na pwede tayo katumbas para mabawi ang ating buhay. Hindi nga, sa pamamagitan natin ng Panginoong Isus. Kaya sa umagang ito po, tayo po mga nalangin sa pagkuha po natin ng kaloob, tuloy na maisipan po natin yung kahalagahan, yung kung paano tayo binag-bless na ating Panginoong Isus. Tayo po manalangin. Panginoong Isus, nagpapasalamat nga po kami, Lord, sa lahat ng bagay na patuloy niyong pinagkakaroon sa bawat po sa amin. Sa lahat ng biyaya, sa kung mga bagay na meron kami, nagpapasalamat kami, Lord. Kaya Lord, sa umagang ito, naway tanggapin mo, Panginoon, na aming mga kaloob. Naway maibigay namin ito na may kasiyahan, kagalakan sa aming mga puso, na maibibigay namin, Panginoon, ito na yung pinaka-the best na alam namin, Panginoon, na para sa iyo. Kaya Lord, pagpalain niyo po ang bawat sa lapi na maliligo, na hindi dinadalangin namin sa iyo, ang pag-iingat ito. Muli, Lord, hinihiling namin yung patuloy po papala sa bawat isa. Aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. So habang kinuha po at makaloob, tayo po dadako po sa ating mga announcements. Yan, katulad po nung palagi namin sinasabi, kung meron po kayong suggestion, prayer request, and concern. Kagaya po nang nangyari before po na nagkaroon tayo ng noong April 9. So nagkaroon po tayo ng meeting. So nakita namin yung pwede mga suggestion yan. Para mga ganun po, kung meron po kayo mga gusto sabihin, mga prayer request yan, pwede po. Yung ating email is yung patersevangelical.church@gmail.com. Yung ating messenger, yung PEC, Pogi and Magaganda. Yan. Ating Facebook page, yung PEC Paters Evangelical Church. Yan, si Kuya Mari po yung popost dyan. At syempre, babatiin po natin mga kapatid na mag-birthday from April 13 to 19. Babatiin po natin sila. Una po sa ating listahan. Okay, Manny? Yun. So, una po. Hindi po natin ang kapatid sa April 13, si King Ponce. April 14, si Melody Tabora. Last word na. April 16, si Eddie Servidal. So, tatlo lang. Okay, so tatlo lang po pala sila. So, happy birthday po muli. Yan sa ating mga kapatid. Bago po tawagin si Pastor, share ko lang po sa inyo yung nangyari. Yun, nangyari po yung nakaraan. At mga nakita rin naman siguro ng mga post namin sa ating messenger. Mabuti po ang Panginoon dahil nakarating po kami ng maayos at ligtas doon. Yan, salamat kay Pastor, kay Sister Marlene. Tuloy nag-enjoy po yung bawat isa at napagod sila. Napagod sila, no po? Good. So, maganda po kasi yung nangyari. Sana nga po kasi, sila tipin yan. Mga ini-invite ko ng oras na yun. Yun, yung mga, si Dada, o doon nung si Arcel, at sila Brad Meliton na sa iba pa, na sana nga nakasama namin kayo doon. Pero yun nga, salamat sa Panginoon dahil yung biyaya niya nandoon, yung pagpapala niya, yung pag-iingat sa lahat ng nakasama, sa mga hindi rin nakasama, hoping na makasama pa namin kayo sa mga susunod pa mga gawain ng church sa kagaya nun. Para sabihin na patuloy tayo mag-enjoy na sa company ng bawat isa. Kaya yun, so ready po naman natin mga sarili dahil tayo makakapakinig ng salita ng Panginoon na dadalhin sa atin ng ating butihing pastor, Pastor Romeo Lasso. Salamat po na. Morning po. So, pag-uusapan po natin sa umagang ito ay tungkol po sa GPS. Kaya bago tayo magpatuloy, tayo muna po ay nanalangin. Lord, ikaw ang totoong GPS namin sa buhay. Kaya hayaan mo, Panginoon, na sa umagang ito, maging handa ang isip ng aming puso sa pagtanggap sa katotohanan. Sapagkat ito tayong paraan
para kami ay hindi mabahala lalo sa mga sunod-sunod na nangyayari sa aming bansa. Kailangan namin, Panginoon, ng iyong karunungan at kaalaman. Kaya hayaan mo, Panginoon, sa umagang ito, kayo magbigay ng pambigyan sa amin sa gawin po namin pag-aaral. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ano nga ba ang ibig sabihin ng GPS? Yung sa panahon natin yung sinasabi. Sabi nito, ang GPS daw ay Global Positioning System. So napakaganda, no? Global Positioning System. So yung GPS po yan, inilalagay po yan, karamihan doon sa mga sasakyan, sasakyan ng ba? O sa itong mga bagay na para protektado lahat ng bagay o mga ari-arian mo. So pwede natin sabihin na ito ay napakaano para sa security natin. Maganda po yan. Nung isang araw, nakapanood po ako nung merong isang bahay, ninakawan. Ninakawan siya. Ang laki nung nakuha nung tinotay, aabot siya ng, kung napanood ko yung, aabot siya yata ng 16 million. No, 16 million, pati alahas, sasakyan. Pero nahuli yung nagnakaw kasi merong GPS yung sasakyan. So madaling sabi, nahuli. So, napakalaking bagay pala nung merong GPS. No? Para mabigyan ng protection yung mga bagay-bagay na pag-aaral natin. Kaya lang, meron din time na merong GPS sa anumang kadahilanan, hindi rin nahuli kung sino man ang kumuha ng isang bagay. Hindi ko alam kung nag-deactivate ba, hindi ko alam. No? Basta hindi gumana yung GPS. Pero niyo ba, sa ating Panginoon, meron yung GPS na palaging gumagana. Bakit? Kasi ito po, ang GPS na nanggagaling kay Lord, ito yung mga bagay na hindi lang globally, kundi sa buong universe. Bakit? Kasi ang ating Panginoon ay unlimited. Unlimited ang Diyos natin. At dahil unlimited ang Diyos natin, makikita natin dito, ano ba yung GPS na sinasabi ko tungkol sa sinasabi ng ating Panginoon? Itingnan natin isa-isa. Ano bang GPS ang meron ng Lord na hindi kayang ibigay ng mundo? Yan? May mga bagay kasi na tanging si Lord lang ang pwedeng magbigay nitong mga bagay nito. Unang-una, na pwedeng ibigay ng Lord sa atin, letter G, is yung gladness. Gladness. Tingnan mo natin dyan. Sabi dyan, but let all who take refuge in you be glad. Let them ever sing for joy. Spread your protection over them, that those who love in your name may rejoice in you. Nung kami po ay nagbibiyahe nung April 9, mapunta po doon sa destination po namin. Nakaupo ako kay Super M. Ang tawag ko sila Super M. Katabi kong ganyan. Noong unang alis pa lang kami, hindi ko maisara yung pinto. Ano kasi niya, bakit hindi maisara itong pinto? Sabi kong ganyan, ang tagal. Maya-maya bumaba si Brother Mario, sinara niya. May technique pala. Kailangan pag gano'n, sisipain ng konti yung pintuan para pumasok tsaka may isasara. So, pakiramdam ko nun, may protection na ako. Protected na ako dahil sarado na eh. Habang may biyahe kami ganyan, nagkukwento kami ni ni Brother Mario. No? Nagkukwento kami ganyan, nasabi niya yung mga bagay-bagay. Alam niyo, medyo kinakabahan ako nung nagdadrive. No? Hindi dahil sa hindi magaling si Mario, kaya nakikita ko, nasanay kasi ako na sumasakay doon sa MUX na sarado. Eh di lahat nung, tapos naligaw pa doon, ano? Iba na tayo na. Hindi naman sa naligaw, kaya lang, meron pa rin, nakalimutan ko kasi, na hindi ka mo pwede pumasok doon sa isang subdivision kapag ang gamit mong sasakyan ay jeep. Yung pang pasahero. So, bumalik kami gano'n, ikot kami gano'n, dami sakyan. Pero ang ginagawa ko rito,
iniisip ko, medyo delikado rin yung pag-ikot na gano'n. Pero again, dahil alam ko na si Lord ang bahala, dahil nag-pray naman kami bago kami umalis. So yun ang ibig ko sabihin dito. Tayo, kahit natin tayo sa lugar, sa sitwasyon, na akala mo parang delikado, pero pag binalikan mo, ay, oo nga pala, nag-pray na ako kay Lord. Ibig sabihin, hindi na ako dapat matao. Dapat, meron akong gladness na si Lord ang bahala. Naalala ko rin, nung kami pumunta ng Cebu, kami Cebu naman. Kaya nga, ewan ko lang, sino po sa inyo rito nakasakay sa palo? Ayan, si Lord. Ewan ko lang kung na-experience yung ibig sabihin ng palo. O hindi ko lang kung naranasan yun. Sumakay kami ng pal, kaya tamang-tama yung pangalan talaga ng pal. Ano yung bakit? Palaging late. Doon sa designated na oras, late kami. Dumating kami doon, nung pauwi kami, alas 9 ng gabi doon sa airport, doon sa Cebu, pauwi. Nakasakay kami, alauna. Sabi ko, ang konti ng oras Kaya sabi ko, dapat magpapalitan itong pangalan ko na palaging late. No? Ang hirap. Tapos nasa taas na kami, nakakakaba. Kasi usually, pag nandun ka, dapat mga 30 minutes pa lang, nandun ka na sa airport. Hindi kami nakababa kagad dahil magugulat kayo. Only in the Philippines. May traffic sa area. Sabi ko, God, noon ko lang nalaman na kahit pala sa taas may traffic doon. Akala ko ang traffic na pag namamasada ng Pasig, Tipas. Noong akala ko nilang may traffic, kahit pala sa taas mayroong traffic. Pero again, dahil meron akong gladness, hindi ko lang alam yung mga kasabay namin, na-enjoy ko na rin. Bakit? Kasi alam mo na hindi ka mapapahamak dahil meron kang gladness. Diba? Sino na nakaranas sa inyo ng ganyan, di ba? Nakaranas kayo ng ganyan, parang natatakot ka, pero nag-pray ka, naibisan yung takot mo. Nawala yung takot mo. Yung mga kabataan natin, di ba pag mag-e-exam kayo, sino rin yung mga kabataan pag nag-e-exam na nagpe-pray ka pa? Nagpe-pray ka pa? Ayan. No? Nagpe-pray ka pa. Lord, sana yung katabi ko tama lahat ang sabi. Yung ba yun? Hindi. Ang pinag-pray mo, Lord, yung nireview ko noon, sa dami ng kinain kong mali, sana maalala ko lahat ng nireview ko. No? Pero again wala po sa mali ang pagpasa natin. Kasi kung ko ba, mula nung pagbabata, hanggang sa pagkatanda, palaging sinasabi na, kumain ka ng mali para mataas ang makuha mong grade sa exam. No? Ginawa mo yun. Alam mo ano nangyari? Nasira ang ipin ko. Sa dami ng mali na kinain ko. Nung masisira ang ipin ko, subukan ninyo. Magre-review kayo ng 2 oras, kain-kain ka ng mali, kinabukasan sasaktang ipin mo. No? So ano yung mong sabihin? Ang gladness po nang gagaling kay Lord. Ang gladness po, hindi ibig sabihin na smooth na wala kang problema. Ang gladness, kahit nandun ka sa present situation, meron kang problema, meron ka pa rin nasa utak, bahala si Lord dito. Bahala si Lord kung anong gagawin niya. Tingnan niyo po hindi mo ma-enjoy yung himala ni Lord kapag wala kang problema. Hindi nyo ba napansin? Pag wala kang problema, pag nagpe-pray ka, petiks lang. Bakit? Kasi wala ka naman, kaya ka pa. Actually, yung problema mo, kaya kahit ikaw lang Wala kang pera. 200, punta ka lang, i-message mo lang yung kaklase mo, i-message mo lang yung kaibigan mo, ang daling i-provide yan Pero kapag matindi yung problema mo, doon mo makikita yung himala ni Lord. Yung himala ni Lord. No? Kaya sabi ko, hindi ibig sabihin pag-gladness, na meron kang gladness, dahil wala kang problema. Ibig sabihin yung gladness, mas mararamdaman mo, mas na-experience mo kapag meron kang problema. Kasi, in spite na meron kang problema, nakikita mo kung paano gagawa si Lord sa problema yun. Sino pa rin yung meron problema? Dahil kung wala kang problema, malamang ikaw ang problema. Kaya wala kang problema. Diba? Alam niyo po, natutuwa ako kaya
Pasensya na po kaya. Natutuwa lang ako kay Vice yun. Ewan ko lang nasabi ko na sa inyo. Minsan nagsalita ako doon. Pagkatapos ko magsalita yung flag ceremony, lumapit sa akin si Vice. Si Carlos Santos, sabi niya, Pastor, teacher ba kayo dati? Bakit? Kasi mahilig po kayo magpataas ng kamay. Ang itatanong ko, itataas ng kamay. Siya, itataas ka ng kamay. Sabi ko, hindi po. Ang alam ko po, yung kasama ko sa church, si Don, yun lang teacher. Kaya pala, Don, ipapataas ka rin ba ng kamay pag mayroon kang klase? Di ba, tuturo ko sa iyo dati. Hindi ko alam kung nagpapataas din siya ng kamay. Pero isa lang daw po yun sa mga sign. Pag teacher ka, nagpapataas ka na. Anyway, ang inano ko lang po dyan is yung gladness. Sipin po niyo mabuti. Kailan kayo nakaranas ng gladness? Balikan nyo, kahit sandali lang. Di ba kapag meron pa problema, makikita mo kung paano gagawa si Lord doon sa present situation mo na parang titignan mo, parang mahirap ma-solve ito. No? Parang mahirap ma-solve ito. No? Pero again, ang gladness natin ay natay Lord. At sabi mo rito sa Psalm, tingnan mo natin, Psalm 9:1 and 2. Sabi dyan, I will praise you, O Lord, with all my heart. I will tell you all your wonders. Ito po maganda eh. Kapag meron kang problema, nakita mo kung paano gumawa si Lord. Kaya kung meron tayong tinatawag natin patotoo natin eh. Nalala niyo po? Yung every first week, yung community natin. Alam niyo po, sa susunod na encourage ko po kayo, sabihin po ninyo dito kung ano yung mga ginawang maganda ni Lord. Kasi nakakapagbigay po ito ng encouragement sa bawat isa po sa atin. Kaya sabi niya, I will tell of all your wonders. Siguro naman ang daming ginawang himala ng Lord sa iyo. Tama ba? Ang dami. Ang dami. Pero tanong, sinasabi ko ba? Hindi, Pastor, hindi kasi ako showy. So ano lang ako? Hindi mo. Hindi dahil sa ganun. Masarap mapakinggan ng iba kung ano yung ginagawa sa inyo ng Lord at ginawa ng Lord. Hindi mo ibig sabihin nagmamayabang tayo. Ang ibig sabihin ng po doon, natutuwa tayo, glad na glad tayo dahil ginawa ito ng Lord. At kapag yung gladness na yun, nasabi mo, pati yung mga nasa paligid, matutuwa sa'yo. Matutuwa dahil ganun din yung problema ko Nakaranas mo ba kayo gano'n? Meron na patotoo dito, parang ganyan din yung problema ko. Yun lang pala ang dapat kong gawin. Yun lang pala dapat kong sundan. Kasi biblical po naman yung ginagawa natin eh. Di ba? I will glad and rejoice in you. I will sing praises to your name, O Most High. Kaya nga po, again, encourage ko po kayo, dumating po kayo ng maaga para makasabay po kayo sa yung ginagawa po natin mag-aawitan dito, hindi po kasi na makijump ka lang, hindi jamming yun. Yung ginagawa po natin praise and worship, yun po ay pinapakita natin, Lord, kung gaano siya ka-importante sa atin. Kung gaano natin binigyan ng importansya na sinasabi natin na gustong-gusto natin yung ginawa ni Lord. Kasi sinutusan-tusan niya na pinupuri siya. Yan? Bakit? Kasi the more na nagpapasalamat tayo ni Lord, the more na binibigay natin yung glory sa Kanya, makaka-experience pa tayo ng mas maganda dyan. Gusto ba rin yung gano'n? Ma-experience mo pa yung mas matindi na pwedeng gawin ni Lord sa'yo. Maganda po yun. At nakakatuwa kong isipin, dahil itong mga bagay na ito, pagpapakita kung gaano natin ino-honor si Lord sa lahat ng bagay. Pangalawa, sabi gano'n, sa part ng GPS, letter P, sabi gano'n, protection. Yung mo kanino. Psalm 116. Sabi gano'n, the Lord is gracious and righteous. Our God is full of compassion. The Lord protects the simple-hearted. When I was in great need, He saved me. Alam niyo po, hindi ka ba matutuwa kapag naranasan mo yung protection ng Lord? Di ba? The Lord is gracious and righteous. Our God is full of compassion.
Ano niyo po kung babalikan natin? Isipin natin mabuti. Sa dami yung nagawa natin kasalanan, pagkakamali, hindi ba dapat matuwa tayo dahil yung meron tayong compassionate God? Tayo mga tatay, pero wala nga, mga tatay, mga nanay, di na kapag pinalo mo yung anak mo umiyak, ano pakiramdam mo? Mga tatay, mga nanay, pag pinalo mo yung anak mo, anong nararamdaman mo? Di ba nakakaranas tayo ng compassion? O, lalo natin compassion, hinahampas lalo natin. Ano ko lang, pagka ako po, nakaranas po ako ng gano'n eh. Minsan meron akong anak, hindi ko na po sasabihin kung sino siya. May pinalo ako dati ng anak ko dahil nawala niya yung alpombra. Kasi para sa akin yung alpombra na dati hindi, kung saan nag-umpisa pa lang kami sa boy, bago pa lang kami sa Pateros. Ang pakiramdam ko kasi noon, 1998 yata yun, bata ka siya. No. Kabibili ko pa lang ng alpombra na wala, basta nawala yata yung isa. Kasi meron ko lang. Okay lang ba sa inyo magsusuot kayo ng alpombra, isang paalam? So bakit okay yung alpombra, di ba? Kasi kahit hindi mo alam kung alin ang kaliwa, kung alin ang kanan. Ganun pa rin yung alpombra ngayon. Sino mo nakakasuot pa rin ng alpombra? Di ba yung ayan, yung alpombra, di ba hindi mo alam kung alin yung kaliwa, hindi mo alam kung alin yung kanan? Hindi ko alam. Kaya sabi ko, ang galing ng talino ng taga-Pateros. No, kahit bata ka pa lang, pwede ka magsuot. Kasi tayo, di ba, change, baliktad. Tayo ngayon, hindi sinasabi kasi kahit anong isuot mo, hindi alam kung ano yung kanan, hindi mo alam kung anong kaliwa. Pero alam niyo ba napatunayan ko doon? Pag matagal mo na palang suot, alam mo na kung ano yung kanan, alam mo na yung kaliwa. Dahil nakabakat na yung paa mo. Nakabakat na yung paa mo sa tagal. Kung 12 years mo nang ginagamit, grabe, 12 years, ano? Alam mo na kung ano yung pag ikaw, kahit nakapigit ka, ikaw may-ari nun, alam mo na kung ano yung kanan, alam mo yung kaliwa. So, ibig ko sabihin, tayo po, mayroong protection galing kay Lord. At ito po yung hindi na-de-deactivate. Hindi kagaya ng GPS ng mundong ito. Itong protection na ito hanggang kabilang buhay, mararanasan natin. At sino yung binibigyan nito? The Lord protects the simple-hearted. Yung simple lang yung puso mo. Ano ba yung simple? Yung simple ba yung pag naglalakad ka, ayan hindi ako mayabang ha. Simple lang ako. Hindi ako mayabang. Hindi. Ang simple-hearted is yung fully may tiwala ka kay Lord. That's all. Yun ang simple-hearted. Talagang meron kang tiwala kay Lord sa lahat ng bagay. Kaya nga, nakakatuwang isipin na tayo pong mananampalataya, nagugulat yung ibang tao sa atin, bakit parang simpleng bagay lang natutuwa na tayo? Diba? Parang tawagan nila sa atin, mababaw ang kaligayahan. So, totoo lang. Mababaw lang kaligayahan. Tingnan mo yung katabi mo, mukhang mababaw ba? Mukhang mababaw ba yan? Pag mababaw ang kaligayahan mo, simpleng salita lang, na-i-encourage ka na. Yeah? Alam niyo po, natutuwa po ako. Dahil nung binigay po yung list, kasi sa next week po, meron tayong baccalaureate. I-honor po natin yung ating mga kabataan, i-honor po natin yung lahat ng kabataan na nag-graduate. At natutuwa ako, ang daming may honor. Sabi ko, ang galing nito mga bata, gagaling, may mga honor. Pero, lahat po ng nandun, mamaya po, baka mamaya hindi po nasabi yung pangalan ng anak ninyo, pakibigay lang po. No, pakibigay lang po either kay Ate Irene o kay Lita, sa mga leader po natin, kay Kuya Chris, para maisali po kayo. Kasi sa next Sunday, lahat po ng may mga honor, ihahagis natin. No, ibig sabihin, bibigyan natin ng parangal. Kasi, ang hirap po mag-aral, ha? So, totoo naman, di ba? Mga kabataan, ang hirap ba mag-aral? Dalawa lang yung nahihirapan, ibig sabihin, di ba, magagaling. No? No? Ang hirap mag-aral. No? Naalala ko po nung nag-aaral ako, nung grade 5 ako, grade 6 ako,
tagal ko naman tagal ko makatapos sa elementary. Buti na lang, walang K-12 nun, kuya doon. Pero tagal sana natin nag-aaral, ano? Hindi ka naman yabot ng K-12, ano? Sobrang bata yabot ng K-12, ano? Hindi kasi hindi ka inaabot ng K-13, eh. Ano yung K-13? Malaking bagsak ng bagsak. Kaya alam mo na K-13. No? Tumagal yung pag-aaral. So sa madaling sabi, pag-aaral is mahirap. Nalala ko nun, si kagaya ng kwento ko. Pagdating ko naman ng high school, sana tumanda na ako agad. Kaya kayo mga kabataan, huwag kayo magmamadali. Nung matanda ka naman, gusto mo naman bumata. No? Parang lahat ng paraan, parang sana kagaya na lang mo. Kasi iingitin ko po kayo konti, mga kabataan. Kasi noon kami, no, lahat tayo, ayaw ko lang kailangan doon, nila Chris. Nakakapaglaro pa kami ng tumbang preso, yung chato, ayaw ko lang, pati lalaki naglalaro ng garter. No? Pati lalaki naglalaro ng garter. Kasi sa panahon ngayon, pag naglaro ka ng garter, iisipin ng mga kalalaki, Pero no, pagka naglalaro ka ng garter, hindi ka nag-iisipan na kung ano-ano. Pero may isang panahon to, subukan mo lalaki ka, naglalaro ka ng garter. Tapos pag tumatalo ka, gumagano yung mga dalili mo. Confirm! Mga dalili mo, habang nanggaan. Noon sa atin, ayaw ko lang. Nakaranas ka na ba doon makalaro ng garter? Parang ayaw kayo doon. Di ba naman nakalaro? Sino mo rin na nakalaro na ng garter? Ayan, di ba? Kayo po ang pinakakilala nila lang. Hindi ka nakapaglaro ng garter. At ito pa maganda. Siguro hindi nyo alam. Kami po noon, ayaw ko lang si Dor, kung nakaranas ito kasi Chris. Pag naglaro ka ng basketball, hindi kayo inom ng mineral water. Doon ka sa host. Mas babasain mo yung ulo mo. Sino nakaranas ng gano'n? Ayun, iba nakaranas ng gano'n. Pero kasi ako nung high school ako sa elementary, nakaranas ako ng gano'n. Walang problema, walang mineral. Ito, may funeral. Funeral water, buo sa ganyan. Masaya noon. Bakit? Kasi alam mo, meron kang protection galing kay Lord eh. Hindi ka nag-iisip na kailangan, pag-iinom na ito, sorry I think, mineral. Yung hindi ka nakainom ng mineral, nakainom ka lang yung isang poso, nagulo ko na yung tiyan ko. Nagulo ko kagad. Noon kasi hindi. Pero ano ba? Noon, nag-i-expire ang lahat ng bagay dito sa mundo. Yung kay Lord, hindi nag-i-expire even yung protection na pwedeng ibigay sa atin ng Lord hanggang kabilang buhay. Sabihin mo ba sa katabi mo, kabilang buhay? Sabihin mo, sama ka? Ako nung sama ka. No, kasi totoo po yun. Yung protection natin, kaya nga po mayroong gladness eh. Dahil alam mo, yung protection na ibibigay ng Lord, hindi lang dito. Kahapon po, may dinalaw po. After pang dalaw ko na sa kanya, may sakit po siya. No? Meron siyang sakit na medyo hindi niya sinasabi sa lahat. Kasi ayaw niya nung parang, sa tingin gusto niya para ayaw niya nung Kasi may mga tao pong gano'n eh. Ayaw niya parang kinakaawaan siya. Pero pag tingin ng itsura niya, medyo kawawa na talaga. Kasi medyo laki ng binagsak ng katawan. Talagang gano'n. Pero again, natutuwa ako nung pinag-pray ko nga kasi nagpatapuli ako sa kanya 3 beses. Una, natuwa siya dahil nadala ang itlog na pula. Kasi isa po yun sa mga palagi pag kami sa mga batch namin. Pag may dala ang itlog na pula, pinagkakaguluhan nila. No, hindi ko alam kung bakit nila pinagkakaguluhan. Basta gusto nila yung itlog na pula sa kayong balot ang dala niya. Natuwa siya. Pero kung saan nakita ko natuwa siya, nung pinag-pray na namin siya. Kasi ito po yung tinatawag natin, ito yung pinakamagandang pwede ibigay natin sa isang tao eh. Yung alam mo na kahit na anong mangyari, nasa presensya ka, protektado ka ni Lord. No? Ang hirap mo nung, ko lang, nakaranas mo ba kayo na, yung iba rito, magkasakit lang, nilalagap, nakukunin na yata ako ni Lord.
Meron iba ganun eh, nilalagnat pa lang ha. Nilalagnat pa lang, natatakot na. Pero ito, natutuwa ako dito, nang pagka-pray namin, makikita mo yung kanyang aura na iba. Bakit? Hindi dahil sa nandun po kami na dumalo sa kanya, kundi yung sinasabi ng salita ng Diyos niya, that will protect the simple-hearted. When I was in great need, He saved me. Ito po yung pinakamagandang natin pwedeng ipasa sa ibang tao. Na kahit na ganyan yung kalagayan mo, protektado ka ni Lord. Bahala si Lord sa'yo. No? Hindi po dahil siya ay member ng PhilHealth. Hindi lang po yun. Baka mas yung PhilHealth nakakatulong. Pero isang pinakamaganda, yung Word of God. At natutuwa po kasi namin yan. Talaga sinabi niya sa akin, personal, Pastor, ayan niyo, please, huwag mo kong titigilan ng pagpapasa ng mga pinapasa mo na mga messages. Nakakatulong po yun. Kaya tayo, pag meron po tayong mga word of God na tinatanggap, ipasa rin natin sa iba. Yun po ang reason nun, hindi para sarilinin lang natin. Bakit? Hindi mo naman, maaaring hindi mo basta mapapansin na kapag bibigay ka na pala ng encouragement do sa iba. Bakit? Kasi doon sa mga word na pinapasa natin, nakikita niya, oo nga, ano? Si Lord nagbibigay ng assurance na hindi niya ako iwanan, hindi niya ako pababayaan. Hindi natin minsan napapansin yun. Pero nakakatuwa, nire-recognize pala yun ng iba. Pag darating ang time, sasabihin niya sa iyo, salamat ha, sa pinapasa mo mga messages. Nagiging dahil ito para tumibay ako. Lumakas ako sa pananampalataya. So again, protected tayo ngayon. Ito yung protection na hindi nag-expire. Ito yung protection na kahit saan tayo magpunta, hanggang kabilang buhay, dala-dala natin. At sabi niya rito sa Psalm 22:5, they cried to you and were saved. In you they trusted and were not disappointed. Totoo po ito. Ilang beses ba tayong umiyak kay Lord dahil sa problema natin? Niligtas tayo. Diba? Ilang beses na ba? At ito po, hindi nangyayari dahil tumawag ka lang, kundi dapat nagtitiwala ka. At kapag nagtiwala tayo kay Lord, hindi mo tayo mabidisappoint. Bakit? Siya nagsabi niya, pangako niya yan, nangyari yan kay David. Yan? Kaya nga palaging ini-encourage niya sa atin, di ba? Nabibigatan ka, lapit ka sa akin, sabi ng ating Panginoon Jesus. Siya mismo nagsasabi, lapit ka sa akin. Kasi yung kabigatan mo niyan, tanging si Lord lamang po pwedeng mag-alis, magbigay ng kagaanan. Kaya nga, the more na lumalapit tayo kay Lord, the more na nakikita natin. No? Itong buwan na ito, 3 patay na po ang napuntahan ko. Alam niyo po, natutuwa ako. Kasi bawat may nagsasalita, hindi man palagi ako nagsasalita eh. So, 2 na pagsalita ko, pero yung iba hindi. Pero yung isang sabi ko, ang sarap pala mapakinggan, yung assurance na sinasabi, na mayroong nagpapaliwanag patungkol sa ano yung pupuntahan natin pag-alis natin sa mundo ito. Sino po siya hindi nakakaranas ng mata? Lalo na yung nangyari sa Myanmar. Bahala kayo. Basta yun. No? May nangyayari na lindol. Ang daming namatay. Ano yun po? Kasi po, 3 beses na ako nag-taxi na hindi ako wala akong nasakyan dahil yung mga anak ko busy. 3 taxi driver na yung sinakyan ko, natatakot sila. Dahil siya nangyari sa ibang bansa. No? Bakit? Kasi, hindi nila alam na kung sila ba'y protektado o hindi. Lalo na, di ba meron na ngayon na the big one? Papunta rin dito sa atin sa Pilipinas. The big one. Alam niyo ba yung the big one? Hindi po siya malaki ha. Talagang malaki, mas matindi pa dun sa 7.6 na lindol. Eh, ang daming matataas na building sa atin. Hindi ko alam kung gaano Meron kasing nag-iiba na nagsasabi na
Hindi ko alam kung joke yun o hindi. Yan, okay yan, Pastor, bakit? Diyan malalaman kung sino, kung ano yung matitibay na building. Ngayon, kailangan pa natin gawin yun para, paano maraming mamamatay? No, daming mamamatay. At ako po, personally, medyo may takot mo ko dun sa dabi ko na sinasabi. No? Yung sinasabi na wala mo akong takot, pero meron din akong takot. Kasi naranasan ko na yung 7.5 eh. Diba, kinukwento ko ngayon, nasa Abra kami. Inandun ako sa second floor. Ang laka, 7.5. At tingin mo dun sa hagdan, parang yung kumot na ginaganon. Natakot talaga ako. Sabi ko, kaya kung pwede mangyari kung dabiguan na yung darating. Pero again, pag bumalik ka kayo doon, sabi ganon, they cried to you and were saved. No? Yan mo naman ang pwede natin gawin eh. Lumapit tayo kay Lord at lumos tayo magtiwala sa Kanya and we're not disappointed. Hindi ka magdi-disappoint pag lumapit ka kay Lord. No? Bagamat, siyempre may kanya-kanya tayo kasi kung minsan, tumatawag tayo kay Lord, humihingi tayo, ibang ini-expect natin na ibibigay sa atin. Tama ba? May ganun eh. Pero kung ang expect mo, sasagot si Lord. Yun ang pinakamahalaga sa lahat. Sasagot si Lord. No? Kasi gusto natin yung eksakto ang ibibigay ng Lord. Eh kung minsan hindi naman ganun eh. Pero pag binalikan mo, ay, hindi doon sa expectation ko ang ibibigay ng Lord. Kasi, si Lord pag nagbigay, the best para sa atin. Hindi yung iniisip natin. Kasi meron tayong iniisip kung minsan na sagot ng Lord na hindi pala yun ang the best. Meron pang the best ni Lord. Kasi yung kanyang thoughts ay mas mataas kaysa sa thoughts natin. Yung kanyang way, mas mataas sa way natin. Hindi natin maling, ano man siya na, Lord, ito gawin mo. Hindi. Ang ibibigay ni Lord kung ano yung the best para sa atin. Hindi yung gusto natin. Sabihin mo nga sa katabi mo, the best. Yun ang gusto ng Lord. Pangatlo, sabi gano'n, GPS, letter S, secureness. Psalm 69. Therefore, my heart is glad and my tongue rejoices. My body also will rest secure. Sino ba dito gusto niya secure na kinabasa mo? Diba? Yung best na ako nakarinig sa mga nanay at tatay, ay naku, makatapos lang yung mga anak ko, pwede na akong mamatay. Nakakala sa kanya mga tatay, mga nanay. Nakakarinig ako sa mga tatay at nanay na ganyan eh. Ay, no, makatapos lang yung pag-aaral ng anak ko, pwede na akong mamatay. Pero teka. Nakatapos pa lang. Hindi ka lang kasigurado kung magkakaroon ng trabaho yan. Ha? Pero again, dahil meron ng secureness, na ikaw, tatay at nanay, nagawa mo na yung tungkulin sa anak mo, si Lord bahala. Kaya my body also will rest secure. Kaya nga, may tinatawag tayong retirement eh. Pag nag-retire ka, iniisip mo, marami ka nang gagawin na pwede ka magpakasaya. Pero take note ha, kasi ilan pa lang dito yung lolo at lola. Si Edgar, yung iba, mga bata pa. No, mga bata pa kayo. Pag tumanda ka na, gagawin ko lang yung sinasabi ko, pwede na akong mamatay. Pag ikaw pala, nagkaroon na ng ako, Lord, tugtungan mo pa ang buhay ko. Parang sa mga apo ko. Hindi pa ninyo nararanasan yung sa inyo rito. Pero pag kayo nagka-edad na, di ba? Ewan pala, kung yung mga tatay at nanay, may ganun ang kaisipan ngayon, mas bata. Makatapos na ng pag-aaral na ako, pwede na ako mamatay. Ewan pala. Dumating na ba sa ito? Hindi pa naman. Ayaw mo sabihin. Hindi, narinig ko sa mga matatanda yun eh. Mali talaga. Kasi kung magsasabi, bakit naman hinihingi mo lang mamatay ka na? Dapat ang hinihingi mo, Lord, bigyan mo pa ako ng extension dahil makasama ko yung aking mga mahal sa buhay. No, katapos sabi, gusto ko pa pumunta ng Singapore, ng Australia, ng lahat ng bagay na pwede mong puntahan. Totoo yun, mali yung matutuusin eh. Hindi pa natutuusin, mali talaga yun. Kasi ano yan eh, parang course yun eh. Hindi mo dapat hinihingi. Ang hinihingi mo dapat talaga,
Lord, palakasin mo pa ako. Dahil gusto ko pang ma-enjoy, kung maaari nga lang eh. Inaantay ko nga, sa panahon ko, inaantay ko, yung magiging anak ni Amelie. Sana maabot ako pa. Ilan taon pa lang si Amelie? Ilan taon ba si Amelie? 4? 5? O, antayin ko pang magka-anak si Amelie dahil makaalagaan ko yung anak ni Amelie. No? Pero sa totoo lang, kuminsan dahil sa sobrang, siguro depende sa klase ng trabaho mo eh. Kuminsan dahil sa ang hirap ng naging trabaho, ano ba? Again, hindi ko po binahin, ano ba sa construction ka? Nakapano sa construction? Mabuti ko palagi nandun ka lang sa aircon, nandun ka lang, palakad-lakad ka lang, pero pag nasa construction ka, ako din narinig ko nung gano'n yung mga gamit sa construction. Yung pagtapos ko yung pag-aaral ng mga anak ko, pwede na ako magpahinga. Pero again, bakit naman magpapahinga ka? Pwede ka naman bigyan ng lakas pa ng Lord. Baka dapat ang maging ano mo, Lord, bigyan niyo po ako ng lakas para makatulong pa ako doon sa mga anak ko, sa apo ko. No? Kaya nga sabi ko, kung ano, bakit yun ang magiging prayer mo? O bakit yun ang hihilingin mo pag nakatapos? Eh kasi hindi ka naman sigurado pagkatapos ng anak mo, may trabaho ka agad eh. Tama? Eh wala. Eh di habang yung anak mo, nag-ano pa rin kayo, makatulong ka. Ito palagi mong sinasabi. Ang sarap na tayo mga tatay at nanay na mahal tayo ng mga anak natin. Tama? Sino po rito yung mga tatay at nanay? Gusto mo ba pag dumating yung panahon, mahal na mahal ka ng mga anak mo? Gusto ba natin yun? Magpalakas tayo. Palakasin natin katawan natin. Kasi pag mahihina na tayo, aminin man natin hindi. May mga pamilya ng anak natin, hindi natin alam kung kailan tayo aalagaan. Ha? Pwede nga lang. Palagi kong kinukwento rin ito. Ang sarap kasi. Dumalaw yung mga anak mo, ay pagdadalaw ka sa anak mo, may sarili-sarili bahay, yung malayo kang palang tumatakbo na. Naku, nandiyan na si tatay at nanay. Dati Diyos, yayakapin ka. Sabay pagyakap sa'yo, kukunin yung hawak mo. Nagmarami ka na eh. Tuwag-tuwa sila sa'yo, ang daming pasalubong sa kanila. Kaysa sa, pagdating mo na sa kanila, malayo kang malang, nakawala ng mga aso, ilagay yung kuryente. Nandiyan na si nanay at tatay, hihingi na naman yan. Manghihingi na naman yan. Ano niyo po, yung mga kabataan ngayon na bagong pamilya pa lang kayo. May experience niyo yung sinasabi namin ng mga matatanda na. Bakit? Kasi gusto namin magkaroon kami ng extension para sa inyo. Gusto namin yun. Ayaw namin yung sinasabi, kinukwento ko na pag nakatab, hindi pa namin alam. At ang sarap pa ng mabuhay na kasama yung mga apo. Sabi ko sa apo. No? Kasi marami rin akong kabatch ng high school. Malungkot sila, wala silang apo. May anak sila pero walang apo. Hindi ko inaano lahat sa inyo, hindi ko alam yung kalalagayan sa buhay. Pero marami akong mga naging kabatch na malungkot sila dahil wala silang alam kung ano po pwede mangyari sa susunod na mga araw. So again, gusto ng ating Panginoon makaranas ng totoo na sinasabi po natin na maging masaya. Sabi mo rito sa Psalm, sabi natin, 4:7-8, You have filled my heart with greater joy than when the grain and new wine abound. I will lie down and sleep in peace, for you alone, who make me dwell in safety. Bakit ba naglalagay sa panahon natin ngayon ng malalaking pader? Bakit ba sa panahon natin naglalagay pa ng mga security, mga CCTV? Bakit ba sa panahon natin nag-hire pa ng security guard? Kasi gusto natin makatulog tayo ng mahimbing. Pero sabi rito, I will lie down and sleep in peace, for you alone, O Lord, make me dwell in safety. Sino nagsalita nito? Si David. Nasaan ang panahon niya si David? Hinahamon siya ni Saul. Gusto siyang patayin. Pero, na-declare niya, for you alone. No?
make me dwell in safety. So, ang security po natin, secure na secure tayo sa kamay ng ating Panginoon. Yan po yung GPS na hindi kayang ma-deactivate o mawala. Yan ang GPS na masasabi natin na meron tayong katiyakan na hanggang kabilang buhay, dala-dala natin. Yan ang GPS na walang expiration. Yeah? Yan yung GPS na masasabi natin na kaya natin panghawakan hanggang tayo ay nabubuhay. No? Sabi ko dito sa John 10:28, I give them eternal life, and they shall never perish. No one can snatch them out of my hand. Again, sinasabi dyan ng ating Panginoon na tanging si Lord lang ang pwedeng magbigay sa atin ng eternal life at hindi raw tayo mapapahamak. Walang makakaagaw kay Lord sa atin sa kanyang mga kamay. Ang tanong, naniniwala ka ba dyan? Kasi kung hindi ka naniniwala dyan, hindi mo pangahawakan yan. Pero yan pangako ng Diyos. Dahil pangako na yan Diyos, sigurado mangyayari yan. At dahil gusto ng Lord na mangyari yan, no, binigay din niya yung John 6:39. Tingnan natin. And this is the will of Him who sent me, referring the Father, that I shall not lose none of all that He has given me, but raise them up at the last day. Sa huling pagkakataon ng buhay po natin, pag dumating ang ating Panginoon, ang tanong, kasama ka ba? Kasama ka kaya doon sa ire-raise up? Kasama ka kaya doon sa pagdating ng ating Panginoon, isasama niya doon sa kanyang kaharian? Sure ka ba? Assured ka ba? Kasi kung hindi, wala kang gladness. Palagi kang natatakot. Kasi, hindi mo alam na may protection ka. Hindi mo alam na sa kamay ng aming Panginoon, well secured ka. So, bakit ito isipin mo natin mabuti? Saan na po tayo nagyugto ng buhay natin? Saan na po yung ating paniniwala? Saan na po yung buhay natin na kasalanan? No? Yung global positioning system na naturingan natin GPS sa panahon natin ay na-deactivate, nasisira. Pero yung GPS na galing sa ating Panginoon, for sure, hanggang kabilang buhay, dala-dala natin yan. Lalo na pag sa langit, may gladness talaga. Ito, bakit? Wala nang luha eh. Wala nang sakit. Wala ka nang mararamdaman ng kahit na anong bagay na ikalulungkot mo. Dahil well protected ka na doon sa kalangitan. At secure ka na even for everlasting life. Tayo ba'y pumikit? Tayo ba'y tumayo? Tayo manalangin. Sa mga oras ito, kung kasama mo yung anak mo, katabi mo sa oras ito, pwede bang pakihawakan mo yung kanyang kamay? O kung katabi mo yung asawa mo, pwede pakihawakan mo yung kanyang kamay. Sabay natin bigkasin ang panalangin nito. Panginoon, salamat sa aking anak, sa aking magulang, sa aking asawa, kapatid, na nagmamahal sa akin. Salamat, Panginoon, binigyan mo ko ng kaugnayan sa taong ito na hawak-hawak ko ngayon ang kanyang kamay. Salamat, Panginoon, dahil ikaw isang Diyos na binubuo mo, Lord, ang ibig sabihin ng word na family. Salamat, even doon sa gladness na patuloy pinagkakaroon mo sa akin. Salamat dahil itong kasama ko ngayon sa mga oras nito. Siya yung ginagamit mo para yung gladness na pinangako mo
ay tunay na maranasan ko. Salamat dahil sa protection, kaming dalawa o kaming mag-anak na ito ay tunay na nakakaranas ng protection na galing mo siya. Pinoprotektahan namin ang bawat isa at ito, Panginoon, ay dahil sa iyong biyaya mula na. Salamat, Panginoon, dahil secure na secure ang aming future, even yung pangako mo po, Lord, sa last day, isasama mo po kami sa iyong kaharian. Kaya, Lord, sa umagang ito, hayaan niyo po, Panginoon, na hindi kami madismay, hindi kami mabahala, hindi kami mataranta. Bagkus lahat ng bagay na ito ay mapalitan ng gladness. Dahil sa umagang ito, nakita namin ang iyong protection, hindi lang hanggang dito, hanggang doon sa kabilang buhay. Kaya sa oras, Panginoon, hayaan niyo po, Panginoon, itanim niyo sa aming isipan, sa aming puso, na ikaw lang ang tanging magbibigay sa amin ng gladness, protection, at secureness. Kaya hayaan niyo po, Panginoon, na sa umagang ito, ipangangalandakan namin ito, ibabahagi namin sa ibang tao ito, at sasabihin namin na ang Diyos at naglilingkuran namin ay tunay na maaasahan namin at pwede namin sandalan ng aming buong buhay. Kapatid, sa mga oras ito, mayroong kang karamdaman, ito yung pagkakataon na pwede natin hiniling kay Lord ang kagalingang pisikal na nagagaling sa Kanya. Sa mga oras ito, bigkasin mo sa Kanya, ano man yung pisikal na karamdaman mo. O meron kang kakilala na mayroong pisikal na karamdaman na gusto mong ilapit kay Lord, sige, sabihin mo sa Kanya sa mga oras ito. Opo. Opo po nun. Kailangan pwede magbigay dito ng kagalingan. Para maranasan niya o maranasan namin yung gladness na sinasabi mo. Emotionally, tulungan po kami, Panginoon, na tunay na mawala sa amin ang anumang galit kanino mang tao. Sa aming asawa, sa aming magulang, sa aming anak, sa aming mga kapatid, o even doon sa mga kasama namin sa trabaho, sa eskwela, sa komunidad na aming ginagalaman. Alisin niyo po, Panginoon, ang galit. Alisin din po niyo, Panginoon, yung puot. Maaring may nagawa silang pagkakamali, matuto kami magpatawad, at kung kami naman ang nagkamali, matuto rin kami na humingi ng tawad. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng humble spirit, humble heart, na matuto kami na umamin sa aming pagkakamali. I-reveal, pakita mo po sa amin ito ng maliwanag. Yes, Lord. Yes, Lord. Financially, ikaw lang, Panginoon, ang aming sinasandalan. Dahil ikaw lang naman talaga ang great provider. Kaya ay po, Panginoon, ang sa aming kalagitnaan na walang trabaho, na magkaroon ng trabaho, yung trabaho na hindi magiging handang para patuloy na makapag-serve pa rin sa iyo. Yes, Lord. Yes, Lord. Palayain po kami, Panginoon, sa mga ginagawa ng kalaban para kami totally magamit para sa inyong kaharian. Yes, Lord. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Alisin po, Panginoon, yung katamaran sa amin. Alisin po, Panginoon, yung doubt sa puso namin. Pagkus, tulungan niyo po kami, Panginoon, makuha sa iyong mga salita. Dahil ito lang ang tamang parang para lalo namin kayo makilala, lalo namin magawa ang inyong kalooban. Panginoon, tinataas din po namin itong parating na eleksyon. Alam po namin, Panginoon, na ikaw lang ang po pwede magbigay sa amin ng karunungan at kaalaman. Tulungan po ng Panginoon na hindi kami magkamali. Kung sino man ang aming ilalagay sa balota, palagi maisip namin, ito ba ay may takot sa iyo? Ito ba ay gagawa para sa iyo? Gagawin ba nito ang para sa bansa? Hindi lang para sa kanya. Yes, Lord. At lahat ng tatakbong Panginoon, kung sino man ang mananalo, patuloy magkaroon ng banal na takot sa iyo para maisip nila na kaya sila nahalal ay dahil sa iyong kalooban. Hindi dahil sa sarili lang nilang lakas, kundi ito po ang gusto mong mangyari. Yes, Lord. Kaya na rin, Panginoon, ang aming gobyerno, magmula sa aming presidente hanggang sa pinakamababang nanunungkulan,
magampanan nilang kanilang tungkulin para po sa ikauunlad ng aming bansa, magkaroon po sila ng banal na takot sa iyo, Panginoon. Gaya na rin, Panginoon, tinataas po namin ang aming mga kapatid na diriyo ng kailang kaarawan at anniversary ng mag-asawa, pagpalain mo sila, Panginoon. Kung paano pinagpala mo nakarang taon ng bawat isa, lalo po makaranas ng pagpapala na nagmumula sa iyo, Panginoon. Gaya na rin, Panginoon, ang aming mga military, mga pulis, ay tunay na hindi sila maging partisan, bagwas kung pala nila yung kinatungkulin na ayon sa sinasabi po ng aming mga, ng batas ng Pilipinas, Panginoon. Gaya na rin, muli, Panginoon, umaasa kami sa 1,000 gawain, ikaw po, Panginoon, ang taas, ikaw po mabigay ng kapurihan, saan mo kami dapat pumunta, gamitin mo po ang aming sarili, ang aming dila sa pagpapahayag po ng iyong salita. Dahil ikaw mismo nagsabi, saan mo dapat mo kami pumunta, gamitin mo po kami mightily para ang iyong pangalan ay may kahayag. Muli, Panginoon, pagpalaan mo ninyo ang bansang Israel. Dahil ikaw mismo nagsabi, ang sino mang magpala sa Israel ay iyong pagpapalaan. So, umagang ito, Panginoon, sa maraming salamat. Dahil alam po namin na ngayon pa lang, gumagawa at tumikilos ka na, at alam mo namin lahat ng aming sinabi, binigkas sa iyo narinig mo. Ngayon pa lang, inaangkin po namin na gagawin mo at mangyayari ang lahat ng bagay na ito. Kasi hiningi po namin ito. Sa pangalan ng aming Panginoong Sus, ang lahat ay magsabi ng